Bilang civilian, sir, napabili po ko sa SF, sir, nung time na yun. Kasi yung time na talaga, sir, na nakilala ko yung mga SF sa Basilan, sir, kasaksagan pa talaga, sir, ng kalakasan ng Abu Sayyaf. Kaya iniisip ko, sir, ano yung strategy ng isang special forces na hiwa-hiwalay sila, sir, by municipality. Iilang personnel lang, sir. Tapos yung hawak nila na mga detachment, ang lalayo sa headquarters nila. Kasi actually, sir, is yung naalala ko doon, sir, is hindi pa to SF, sir. Hindi kilala na SF. Airborne. Airborne ang tawag, sir, eh. Hindi SF. Airborne. Airborne, sir. Airborne. Yung SF doon, sir, is 24th Company, sir. 24th SF Company. May mga detachment sila, sir, sa part ng tipo-tipo. Mayroon sa tuburan. O konti-konti yung personnel. Pero nahahawak nila yun, sir. Nadadala nila hanggang sa na-organize yung naging cab-commander. Kaya yun yung iniisip ko, sir, at doon ko rin natutunan. Yun din yung isa, sir, na ginamit ko na tactics nung nasa isip na rin ako, sir, nung napunta ako ng Siraway. Kasi by 2012, sir, galing kami ng Basilan, is napunta kami ng mainland. Nung napunta kami ng mainland, napunta ako ng Siraway, sa part ng Siraway. Yung area ko din naman, sir, is napaka-critical. Kasi pag briefing pa lang sa amin, sir, tingin namin sa mapa, yung area ko sa pinakadulo ng Siraway, sir, sa may barangay Piakan. Itong Piakan, sir, bago ka dumating doon, madadaanan mo ng kampo ng Iminalip, kampo ng Imayalip. Halos yung nasa paligid is MN at saka MI. Anong nasa area kami, ako yung senior enlisted personnel doon. Nung time na yun, sir, is corporal ako. Hawag ko yung detachment ng Piakan. May nakadikit sa akin na detachment ng Lubuk at saka detachment ng Kawit-Kawit area. Part na siya ng Sibuko, pero kwan pa rin ng kasi ako senior doon sa malapit pa rin sa akin sa Barangay Piakan. Ang isa sa nakita ko doon, sir, is yung kinaibigan ko, sir, yung mga commander ng MNLF. May nakilala ako, na commander ng MN, binarkadahan ko. Hindi ako nagkaroon ng takot sa kanila, sir. Kasi mayroon naman tayo is yung negotiation na peace agreement. Kaya yung natutunan ko doon sa mga senior dati na SF, yun yung sinusundan ko. Binarkadahan ko sila, nakausap ko. Minsan, sir, nagtaka nga yung mga mga kapgo ko. Kasi bumisita sa detachment ko is MNLF. May dala pang mga firearms. Pero, naging barkada ko. Minsan, pag mga anniversary nila, ini-invite ako. Hindi ko naman sila binibigo, sir, at pumupunta ako. Naging close kami. Hanggang sa one time, sir, may conference sila sa Panubigan, sa may Shokon. Kinausap ko sila kung pwede na idaling ko sila sa headquarters namin sa Shokon na makipagkilala sa officer namin. Nasama ko, sir, nadala ko sila. Pati ako, sir, napagkamalan pa ni Colonel Ampatuan, sir, na isa rin MNLF. Pero sabi ni CO, time ni Captain Matic, na bata ko yan, Buk, siya yung cadre sa Piakan. Yung time na yun, sir, yung time nasa Piakan ako, sir, nagtataka, sir, yung mga teacher, yung mga civilian, bakit daw yung MNLF at saka yung sundalo is
nagsasama. Kaya ang sinasabi ko lang sa kanila, sir, hindi naman kasi kalaban yung MNLF. May na sila, may peace agreement na in between MNLF at saka yung gobyerno, sir. Kaya naintindihan din yung mga teacher. Kaya nagugulat lang kasi sila, sir, bakit daw na nagsasama at minsan bumibisita yung MNLF sa detachment. Medyo nagkagulo pa nga minsan noon, sir, na hindi nagkaroon ng pinagalitan kasi ng konser. Hindi man siya totally na konser, pinagalitan lang ng post commander ko, yung isang MNLF, kasi hindi nagpaalam, sir, na may dala siyang baril, tapos nandun sa baba ng detachment. Kaya, yung ginawa ko, sir, pinuntahan ko yung bahay ng commander nila, sir, na sa may konser, Pula Bato. Pinaksabihan ko na lang, sir, sabi ko, commander, para maiwas tayo sa gulo, hindi tayo magkaroon ng problema, huwag nyo na munang palabasin at palakat yung mga tao na may dalang mga baril na walang coordination. Kaya nagkasundo kami, sir. Naging maayos yung time, sir, nung kami yung nasa Siraway, sir, nasa area ng Piat. Pero kwento nga, Master, kasi Sir, so paano yung professionalism na kailangan ng isang, kapwa pa noon na lalo nung SF. nung nasa kon ako, sir, nung nasa Siraway ako, sir, natanong ko yan, sir, kay CEO ko, sir. Kasi yung area ko talaga, sir, nung time na sa Siraway, sa mainland kami, sir, hindi siya passable ng vehicle, sir. Ang passable lang talaga, sir, is yung dagat. Ngayon, ang distance namin sa konser, sa headquarters, napakalayo. Kaya, na-question ko yan, sir, sa CEO ko. Sabi ko, sir, what if kung mag-patrol kami, sir, at nagkabanggaan kami ng MNLF? Kasi yung palibot ko, sir, puro MNLF, sir. MNLF, saka MILF. Mas marami sila sa inyo, siyempre. Mas marami, sir. Yung hawag ko kasi na, sir, yung under sa akin na detachment, sir, is 2, pang-3 yung sa akin. 2 yung kadre sa kabila, sir. 2 din yung sa akin. Isa, bali 5 lang kami na konser, 5 kami na enlisted personnel. Yung pinaka-headquarters namin, sir, is malayo. Nasa Siraway talaga siya, sir. So gaano, kasi sige, explain mo yung hirap ng isang, ano ka na nun? Corporal, sir. Yung gaano kadelikado rin, ikwento mo nga, gaano kadelikado yung maging kadre sa mga ganun na lugar na napakalayo. Ikwento mo nga. Yun yung kwan ko, sir. Yun yung isa na pumasok sa isip ko, sir, kung paano ko siya i-handle, paano ko siya i-kwan, sir. Kasi yung mga kasama ko nung time na yun, sir, is mga private pa, sir. Yung mga kadre sa part ng Kawit-Kawit, sir, sa Cebu ko, private pa, 2, sir. Yung kasama ko rin, sir, is private din. Ang unang pumasok na lang sa isip ko, sir, may peace agreement naman in between MNLF at saka yung government, sir. Binarkadahan ko na, babarkadahin ko na. Pero talaga, hindi naman palaging, hindi naman, nasusunod siya, pero hindi palagi. Hindi, sir. At saka magdedepende din sa situation, sir. Kasi yung unang kwan ko, sir, approach ko, sir. Ang in-approach ko talaga, sir, yung mga leader nila, sir. Yung mga leader nila, yung mga commander nila. Yun yung kwan. Ang hinanap ko kasi, sir, is yung mga matatanda. Saka yung imam, yung barangay official. Sige nga, ikwento mo nga, Master, gaano ka-importante yung imam, gaano ka-importante yung matatanda, at least para matuto yung mga susunod na henerasyon sa iyo na hindi naman tayo alis dito eh. Ito yung mga natutunan mo ba na paano mo i-handle yung gano'n na sitwasyon? Kasi takihin ka na, walop kayo. Kahit na ilang ba, walop talaga sa dami nila, di ba? Sige, paano mo nga ginamit yung imam, elder, at saka mga barangay official? Isa-isahin mo, paano mo sila inano? Ang kwan ko doon, sir, sa mga imam, sir. Kasi, alam ko, sir, pagka yung mga tausog or either concert, pag imam, nire-respeto talaga nila yan, sir. Malaki ang respeto nila dyan. Lalo na sa mga matatanda, sir, malaki respeto nila. Nung nakausap ko sila,
nakuha ko yung loob, sir, naging barkada kami. Isa din yun, sir, sa way ko na yung imam, in case na may magpaplano sa amin, pwede siya magsabi doon sa, wag niyong galawin yan kasi mababait yan sila. Hindi yan sila kagaya ng ibang kwan na ganito, ng mga bastos, sila mababait. Kaya yun yung kwan, sir, naging barkada ko. Halos 3 commander, sir, ng MNLF. Naging barkada ko yung time na yun doon sa part ng Piakan, sir. May mga affair sila, sir, na ini-invite nila ako. Minsan, tinatanong ko sila, ano, commander, kailangan nyo pa ba ng security? Pag one time nga, sir, kabadong-kabado yung mga kapgo, sir, kasi in-invite ako ng Commander Suarez sa may Pula Bato, sir. Galing kasi yung anak niya sa abroad, sir, dumating. Nagkaroon sila ng kasiyahan, in-invite ako. Nung kabgo ko na isa, sir, is taga-ron talaga siya. Sabi nga niya, sir, huwag na tayong pumunta doon, sir. Sabi ko, hindi natin pwede sabihin na hindi tayo pupunta kasi nangako ako kay commander, pupunta ako. Kaya, nung pinuntahan ako ni Commander Suarez sa detachment, sir, tinanong niya ako, kung makakapunta. Sabi ko, sige, sir, commander, makakarating ako. Tinanong ko pa siya, sir. Ano, sir? Magdala pa kami ng baril, sir, o hindi na? O kailangan mo ng security, sir? Sabi niya, okay, sir, mas maganda kung may security, sir. Kaya pinadeploy ko rin ng isang team, sir, na taga doon sa kanila, doon sa barangay nila. Yun yung naging security na galing sa ibang detachment, sir. Yun, sir, naging close kami. Kaya, nagtataka yung civilian, sir. Pag masiraan ako ng motor sa daanan, sir, papuntang headquarters ng Showcon, MNLF yung pumipick up sa akin, sir. At naghahatid sa headquarters, sir. Hirap intindihin ko minsan, di ba? Yes, sir. kung wala ka pa talaga experience sa ganun, hirap intindihin, ha? Pareho kayong armado. Master, paano mo naman in-approach yung mga elders yan sa community? Para isa-isahin natin. Lesson kasi to na maganda matutunan ng mga kabataan na ma-assign din dito sa lugar na ito. Pag-approach ko, sir, yung sa mga matatanda naman, sir, and sa akin, sir, sa part ko, sir, hindi ako medyo nahirapan, sir, kasi lumaki ako sa Basilan, sir. May mga experience ako, sir, na may mga bisita din na pumupunta sa amin, sir, na mga Muslim na bisita namin. Nakakausap ko sila, nakakausap yung mga tatay ko, lolo ko, sa amin. Nakakaroon ako ng knowledge, sir. Kaya pag-approach ko doon, sir, may nakita ako na matanda. Nag-greet ako sa kanila, sir, nagpapakilala. Yung time, sir, na may nakasalubong ako na sir, na matanda, malapit sa detachment at lumapit ako sa kanya, sir. Nagpakilala ako. Sabi ko, tay, magandang umaga, tay. Ko pala si si Corporal Valencio, sir. Tay, bagong kadre dito sa Piakan, sir. Hindi ko alam, sir, na isa din pala siya sa MNLF commander. Ngayon, nung nalaman ko na, sir, na isa siya sa MNLF commander, naikwento ko sa kanya, sir, yung experience namin, sir, sa Basilan, na naging close kami pati yung MNLF sa may Kapkaban ng Basilan na bumibisita sa amin. Doon, nagkaroon kami ng parang magandang relasyon, sir. Kaya, naging smooth yung kwan ko doon sa MNLF, sir, sa area ng Piakan, sir. Kaya, naging maganda yung panahon nung time na ako nasa Piakan, sir. Area ng Piakan. Supported din sila, sir. At kung ano yung sinasabi ko, sir, na pag maglakad sila, mag-coordinate lang sila, sir. Hingi sila ng kwan. Na coordinate sila, na bababa kami ng Showcon, may dala kami mga baril. At tinatawagan ko sa headquarters, kino-coordinate ko. Kaya yung naging natuwa din ako, sir, kasi
nalapitan ko din yung mga matatanda na commander din nila, sir. Yung nakilala ko yung commander ng Balongkan, sir, saka si Commander Paul, yung Panganuran. Sa mga barangay officials naman, Master, paano mo naman sila nilapitan? Kasi sa mga society, kasi na ganito, may religious leaders, may yan, cultural leaders, pero meron talaga yung mga elected leaders. Ito na yung mga barangay kagawad, barangay captain. Paano mo naman sila nilapitan? Sa mga barangay, sir, hindi siya basta-basta rin na kasi actually, sir, may mga barangay parang hindi sila supportive, sir. Pero may mga barangay din naman, sir, is talagang supportive sa mga tropa, supportive sa na yung iba kasi, sir. Pero nung time na nandun ako, sir, nasa area ng area ng Siraway, iilan-ilan lang, sir, na kapitan na hindi ko gaano makikita. Pero kinukulit ko yan, sir. Pinupuntahan ko, kinakausap ko. Hanggang sa, siguro, hindi natin alam, sir, baka nagsawa na lang siya sa salita ko at naging barkada na rin kami. Naging na rin kami. Respeto lang, sir. Yung respeto talaga yung pinaka-importante. Pag-approach sa na hindi porket kagaya ko is nasa gobyerno, is sundalo, na magmamataas na ako kasi kapitan lang sila, yung ganito, hindi ganun, sir. Yung tao pa rin siyang kausap. Yung talaga, sir, na maintindihan nila kahit na magpakita man yan sila na parang against sa isang tao. Pero sa katagalan, sir, makukuha mo yung loob na. Basta tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy, pasensya. Hanggang sa nakuha ko ngayong loob nila, sir. Supportive na sila. Ano yung problema ng detachment, naging problema, tinutulungan nila. Kaya nung dumating kami dito sa Sulu, sir, yung isang part din na yun, sir, yun yung in-implied ko din sa mga barangay official. Nung nagbahay-bahay kami, hanggang sa pina-organize ni CO yung BIPAD. Nung na-organize ni CO yung BIPAD, dahan-dahan na rin hanggang nakuha namin loob ng BIPAD. Nung time nung nakuha na namin yung loob ng BIPAD, sir, dito sa Sulu, minsan magpapatrol kami, kasama sila. Nung tagalan, sir, nung nagkaroon kami ng training ng KA, ini-encourage ko naman sila na mag-KA, sir. Hanggang sa tinatanong nila na ganito-ganito. Sabi ko, mas maganda kasi na mag-KA kayo. Kasi mag-KA kayo, nasa government kayo. Ngayon, kung may mga sarili kayong baril, hindi nyo na kailangan itago yan kasi registered kayo, nasa gobyerno na kayo. Saka may allowance. Kaysa naman patambay-tambay kayo hanggang sa namin, sir, na tuloy-tuloy namin yun, na namin sila, na-encourage hanggang sa maraming KA na, sir. Ngayon, may mga KA na dito, sir. Yung iba, yung qualified, in-encourage din namin, sir, na magsundalo. Actually, sir, sa company namin, sir, is yung KA na naging sundalo is 5 na, sir. Nung nagkaroon ng division dito sa Sulu, naging na sila. Naging regular sundalo na talaga, sir. Gaano ka-importante? Kasi kayo courage and determination pero dapat dagdagan patience din Gaano ka-importante sa Special Forces yung pasensya ba? Kasi nakita ko dito sa inyo, ibang unit ako galing Hindi kami masyadong pasensyoso. Pero ang SF kasi kailangan, di ba? Gaano ka-importante yung pasensya ba sa isang professional na Special Forces? Yun talaga sa ang sir yung patience, sir, yung pasensya. Yun yung mahihila mo talaga, sir, sa kasi wag ka lang magsawa na mag-advise, wag ka magsawa na magsalita, i-encourage mo sila ng i-encourage, sir. Hanggang sa magbabago na, pamulad lang talaga sa kanila, sir, na kaysa wala kayong ginagawa, kaysa wala kayong mas maganda na dito na kayo. Tapos, pagdating nila, yung ipakita sa kanila na pag bumisita, yung
may time na hindi naman totally na importante talaga sila. Pero ipaparamdam sa kanila na mahalaga sila na tao. Yung nirerespeto sa kanila, parang bilang tao talaga. Kasi yun yung isa sa nakikita ko, sir, sa part ng mga tausog. Kasi ang alam kasi ng tausog, sir, pagkasundalo, kalaban na eh. Kaya yun yung inimpart ko nung time na yun, sir, na ipinamumulat ko sa kanila. Minsan nga, sir, pati sa mga matatanda, na pag na-close ko na, sinasabihan ko, na wag nang sundin kung ano yung mga tradisyon ng mga sinauna. Kasi may bago na tayo ngayon. Kasi kung mag-aaway tayo, sabi ko nga, lagi tayo mag-aaway, magpapatayan tayo. Tayo lang yung dugi. Pagtatawanan lang tayo ng ibang bansa. Kasi parehas tayo Pilipino. Walang nanalo, walang panalo sa atin, puro Pilipino. Puro kapwa Pilipino. Paano nakatulong, ilang taon ka sa LRR, Master eh? Huwag mong ibanggit huwag kang magkwento ng tactics ha. Pero gaano nakatulong yung training mo sa LRR sa pagdadala mo ng tao, especially nung nandito na kayo sa Sulu? Yung kwan ko, sir, is kwan ko na lang, sir, kasi yung kuha ako ng career ko ng kwan, sir, ng specialization course is nasa SPOC din ako, sir. Pero yung time na yun, sir, is nasa LRR ako. Yung LRB pa yung time na yun, sir. Hindi pa siya LRR eh. Yung time na yun. Kung ano yung natutunan ko dun sa concert, inimpart ko lang din kung paano yung movement namin, yung preparation, at saka yung nun, yung turo nun, lalo na pagdating sa encounter, sir, is kung wala kang nakikita, huwag mong putok ng putok. Dapat is double tap. Laging double tap. Kasi yung part daw kasi ng double tap, ang isa daw din kasi doon, sir, pag nagdo-double tap ka lang, sir, mas magkakaroon ng takot yung kalaban kasi alam nila na sila talaga yung pinatarget. Pero pag yung putok ng putok, alam ng kalaban na hindi sila nakikita. Naririnig lang sila. Kaya yun yung isa doon, sir, inimpart ko din sa mga kasamahan ko na ganun. Tsaka sabi ko, yung panic normal lang. Na pag may marinig tayo ng putok, normal yung panic. Pero huwag kayong malumural kaagad, is isipin nyo yung kaligtasan nyo, i-recover nyo sa sarili nyo. Kasi ako, hindi rin ako sabi na matapang ako, hindi rin ako masabi na wala akong takot, hindi ako ninervyos. Ninervyos ako at may takot ako kasi alam ko may pamilya nag-aantay sa akin sa bahay. Kaya inire-recover ko lang, pinaglalaban ko lang yung takot, pinaglalaban ko yung nervyos. Kasi nakarating ako sa ganitong posisyon ngayon, nakarating ako sa edad nito, serbisyo. Kasi kumpletong sundalo ka, Master eh. Nag-CAPGO, nag-SF, highly trained, nag-LRR. Pero ito yung huli mong mission na I know proud na proud ka. Gaano ka ka-proud na in-import kayo sa Marawi na mag-organize? Yan, ito na yung ano mo na gaano ka ka-proud at anong mga ginawa nyo sa Marawi na proud ka bilang Special Forces NCO nung kasagsagan ng Marawi? Actually, sir, nung kasagsagan ng Marawi, yung time na papunta kami ng Marawi, nagbibiruan lang kami nun, sir eh. Yung kasama ko. Hindi ko alam na nagkatotoo na biglang tawag na lang ng S3 na ganito, prepare at pupunta ng Marawi. Nung time na yun, sir, hindi rin ako nagdalawang isip, sir. Sabi ko, sige, go. Sama ako. Kasama ko nung time na yun, sir, is si Captain Buligin, sir. Siya yung team leader namin, sir. Pumunta ng Marawi. Ang dating namin doon, sir, is dineploy kami
sa munisipyo, sir, municipality. Ang task namin, sir, is mag-organize ng mga BPAD, sir. I-train yung BPAD na cancer, ng training, i-handle sila habang tuloy-tuloy yung pansawaro, sir. Pero napakahirap, sir. Napakahirap ng situation, sir. Kasi hindi ako marunong magmaranaw, hindi ko naiintindihan yung mga salita ng Maranao, sir. Tapos yung hahawakan namin, sir, is ang daming mga concert, daming mga personnel na BPAD, puro armado, sir. Yan, nung nagkaroon kami ng kinonsolidate namin, sir, na usap si CEO, sir, yung mayor ng Sagiran at saka mayor ng Piaga po. I-join sila, sir, ng training. Na-i-join namin sila, sir, good for 2 weeks, sir. Na-i-train namin, kausap namin, ganito, ito tinuruan, sir. Hanggang sa after ng training, sir, naiwan ako sa Piaga po, sir. Hinandle ko yung lipat doon, sir. Si Subsuban naman, sir, is naiwan sa Sagiran. Siya rin yung nag-handle sa munisipyo ng Sagiran. Si Sir Buligin, sir, at saka ibang tropa napunta ng Masyo. Yung hirap ng part ko doon, sir, is na-handle ko yung 87th na BPAD, sir. Out of 87, sir, is 5 personnel lang doon, sir, na BPAD na walang baril. Yung baril nila, sir, puro high-powered firearms. Tapos napunta, sir, yung area ko, sir, is doon talaga yung pinaka-critical area, sir. Kasi sa barangay ng Gakap, sir, ng Mamaan, is ito yung area, sir, na dinadala nila yung mga wounded at saka patay ng Moti is dito dinadala sa barangay Kakap at saka barangay Mamaan. Is yung barangay, sir, na yun is part ko, sir. Kaya tinatawagan ako ni Sir Abad, sir, na Bal, yung check mo tong area na to, sa area mo, kasi nandyan yung may info, nandyan dinadala. Pinupuntahan ko, sir. Pinupuntahan ko. Ang kasama ko, sir, is BPAD. Na bata ni Mayor, namili ako ng BPAD, sir. Na minsan, sir, nagmumotor kami. Minsan naman, hinihiram ko yung sasakyan na civilian na sasakyan ni Mayor, sir. Actually, sir, sa lahat ng barangay na out of 29 barangay, sir, naikot ko yung barangay na yun, sir. Nasa 20 or 22 na barangay, sir, napuntahan ko. Nakausap ko yung kapitan, naging kapros ko rin na kapitan, sir, yun sa naging close ko din yung mga BPAD, sir, hanggang sa nung time na dinahandahan namin, kasi dinahandahan namin sila hanggang sa time na nakuha namin yung loob nila, sir, na pinutulungan nila kami, sir, na karoon ng sir, yung DSWD, karoon ng ayuda dun sa mga cancer, mga evacuees, is yung kasama ko, sir, is PPAT, mag-security sa munisipyo. Kasi magulo, sir, magulo yung time na yon. Hindi ko man, sir, na naiintindihan yung mga salitaan nila. Kaya tinatask ko na lang yung chief ng BPAT, ng ganito, magbibigay ng tao, lagay ng perimeter security, lagay doon sa may cancer, sa may gate. Kasi 3 lang kasi kami na regular personnel, sir, na organic, sir. Actually, sir, nagulat nga yung cancer, ng officer ng cancer, ng infantry yun, sir, nakalimutan ko lang anong IB yun, sir. Nung tinanong niya ako,
Sabi ko, Master, kumusta dito? Ano yung kwan? Nung sila kasi yung kwan, sir, sila yung security ng personnel ng DSWD na pumunta ng munisipyo, sir, na magbigay ng ayuda. Sabi ko, sir, okay na, sir, walang problema. Clear yung area, sir, secured yung perimeter, sir. Sabi niya, ano yung ilan kayo dito, sir? Ko, 3 kami na organic, sir. Pero yung lipat ko naman, sir, is nasa 87. Armado yan sila lahat, Master. Sa out of 87, sir, is 5 lang ang walang baril dyan, sir. Armado lahat. Sabi niya, sir, paano mo na i-handle yan? Ilang nyo na train yan? Sabi ko, sir, train namin sila, sir. Is good for 2 weeks. Paano mo na i-handle yan, sir? Sir. Hindi ko na siya nasagod, sir. Saka, before na sila umalis, sir, nung pinormation ko yung lipat, sir, magpasalamat ako kasi maayos yung distribution at walang naging gulo, sir. Hindi pa nga siya umalis, sir. Tiningnan niya talaga, sir. At nakita niya, sir, yung formation ng lipat at mga baril na nandun, sir. Puro high power. Gaano ka-importante na maging professional soldier yung isang Special Forces NCO na katulad mo, Master? Wala naman natin sagot, pero talagang huwag na nga natin sagutin. Maraming salamat, Master. Yeah. Karangalan ko na ma-share mo yung kwento mo. Yan na lang, kailangan pa bang sagutin yan, sir? Maraming salamat, Master Vic.